Ang industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas ay puno ng mga bituin na sumikat. Nag-iwan ng marka at kalaunan ay pumili ng mas tahimik na landas. Isa sa mga pinakamatingkad na pangalan na naghari sa telebisyon noong bagong milenyo ay si Roxanne Bosch Ginoo, na mas kilala ng publiko bilang si Roxanne Ginoo. Ipinanganak noong 14 ng Pebrero 1986 sa bayan ng Rosario sa Cavite. Si Roxanne ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang buhay bago pumasok sa mundo ng sining ay umikot sa karaniwang pamumuhay ng isang kabataang Caviteña na may mga pangarap ngunit walang direktang koneksyon sa marangyang mundo ng showbiz. Sa kanyang paglaki, ang kanyang angking kagandahan at likas na karisma ay naging kapansin-pansin sa kanyang lokal na komunidad, na kalaunan ay naging mitya upang pasukin niya ang isang larangan ng tuluyang nagpabago sa kapalaran ng kanyang pamilya at nagdala sa kanya sa tugatog ng tagumpay sa lokal na aliwan. Ang opisyal na pagpasok ni Roxanne sa mundo ng kasikatan ay naganap noong taong 2004 nang maglakas loob siyang sumali sa Star Circle Teen Quest, ang sikat na reality talent search ng stasyong ABS-CBN. Sa kompetisyong ito, hinarap niya ang matinding pagsasala kasama ang libu-libong kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil sa kanyang natatayang ganda na sariwa at kakit-akit, kasama ang kanyang kakayahan na magpakita ng totoong emosyon sa mga acting challenges, mabilis niyang nakuha ang suporta ng mga manonood at ng mga hurado. Hindi man siyang tinanghal na Grand Questor sa huling gabi ng laban, nakuha niya ang parangal bilang second runner-up, isang posisyon na sapat na upang patunayan ang kanyang malakas na apela sa publiko. Ang tagumpay na ito noong 2004 ang nagsilbing formal na simula ng kanyang kontrata sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN, na agad naglagay sa kanya sa mga pambansang patalastas at mga serye sa telebisyon. Ang rurok ng kasikatan ni Roxanne ay naganap sa pagitan ng mga taong 2005 at 2008, kung saan itinuring siya bilang isa sa mga pinaka-in-demand na batang aktres ng kanyang henerasyon. Ang pangunahing dahilan ng kanyang mabilis na pagsikat ay ang kanyang matagumpay na tambalan kasama ang kapwa-produkto ng Star Circle Quest na si Joros Gamboa. Ang kanilang tambalang Joros Roxanne ay naging isang malaking kultural na fenomena na tinangkilik ng milyon-milyong Pilipino, partikular na ng mga kabataan. Sumikat siya ng husto dahil sa kanyang natatanging girl next door na imahe, kung saan nakikita siya ng mga tao bilang isang simpleng dalaga na madaling lapitan at may tapat na pagkatao. Ang kanyang kakayahang gumanap sa pareho magaan na romantikong komedya at mabibigat na dramang pampamilya nagbigay sa kanya ng malawak na suporta na nagpatunay na hindi lamang siya basta maganda kundi may lalim din bilang isang alagad ng sining. Sa panahon ng kanyang pinakamataas na katanyagan, ipinamalas ni Roxanne ang kanyang galing sa pag-arte sa pamamagitan ng mga seryeng tumatak sa kasaysayan ng telebisyong Pilipino. Tampok dito ang teen drama series na SCQ Reload, Okay Ako, noong 2004 hanggang 2005, na sinundan agad ng teleseryeng Mga Anghel na Walang Langit noong taong 2005, kung saan gumanap siya sa isang mga seryosong papel. Noong taong 2007, ipinagkatiwala sa kanya ng ABS-CBN ang kanyang kauna-unahang lead role sa isang serye na hapon, ang Sineserye Presents Natutulog Ba ang Diyos, kung saan nakasama niya sina Jake Cuenca at Joros Gamboa. Sa larangan naman ng pelikula, naging bahagi siya ng mga patok na proyekto sa takilya sa ilalim ng Star Cinema tulad ng Now That I Have You noong 2004, Candy's Pilab noong 2005 at ang pamosong horror franchise na Shake, Rattle and Roll. Ang mga proyektong ito ang naglagay sa kanyang pangalan sa listahan ng mga pinakaproduktibong aktres na nagbunga ng mga parangal at walang katapusang proyekto sa iba't ibang media. Tulad ng karamihan sa mga sikat na personalidad, hindi naiwasan ni Roxanne na maging paksa ng mga isyu at kontrobersya sa likod ng kamera. Ang pinakamainit na usapin na madalas pag-usapan ng media at ng publiko noon ay ang tunay na estado ng kanyang buhay pag-ibig, lalo na ang kanyang naging relasyon kay Joros Gamboa na kalaunan ay nagtapos din sa hiwalayan. Matapos ang kanilang tambalan, naugnay din ang kanyang pangalan sa aktor na si Jake Cuenca na naging kapareha niya sa ilang serye na nagdulot ng matinding intriga sa pahayagan at showbiz talk shows tungkol sa triangular na relasyon at silusan sa loob ng network. Bukod sa mga isyu ng puso, naging sentro rin ng usap-usapan ang kanyang naging desisyon na lumipat ng mga estasyon mula sa pagiging solidong kapamilya patungo sa TV5 noong 2008 at kalaunan sa GMA Network noong 2012. Ang mga paglipat na ito ay binatikos ng ilang kritiko bilang kawalan ng katapatan sa network na nagpalaki sa kanya, bagamat ipinaliwanag niya na ito ay para sa paghahanap ng mas malawak na karanasan at tamang balanse sa kanyang oras. Ang matinding pagbagal ng kanyang karera at ang tila unti-unting pagkawala ni Roxanne sa limelight ay hindi dahil sa kawalan ng interes ng mga producers, kundi dahil sa isang malaking pagbabago sa kanyang personal na buhay. Noong mga huling buwan ng bagong milenyo, natagpuan niya ang tuloy na pag-ibig sa piling ng isang Filipino-Chinese businessman na si Angelo Elton Yap.
Nang mabuntis siya sa kanilang panganay na anak, nagpa siya si Roxanne na bawasan ang kanyang mga showbiz commitments upang harapin ang responsibilidad ng pagiging isang magulang. Formal silang nag-isang dibdib ni Elton Yap noong 23 ng Enero 2011 sa isang pribado at marangyang kasal na ginanap sa Santuario de San Antonio Parish sa Makati City. Ang kasalang ito ay dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan sa industriya at mga kilalang personalidad tulad ni Maricel Soriano at Boy Abunda na nagsilbing mga ninong at ninang. Ang kanyang pagpapakasal ang naging pangunahing dahilan kung bakit tuloy niyang tinalikuran ng mabigat na schedule ng araw-araw ng mga tapings upang ibuhos ang kanyang buong oras sa kanyang bagong pamilya. Sa paglipas ng mga taon, matagumpay na binuo ni Roxanne ang isang tahimik at matatag na pamilya malayo sa gulo at intriga ng industriya ng aliwan. Sa kasalukuyan, siya ay may 3 anak sa kanyang asawang si Elton Yap na kinabibilangan ni Sofia Maxine, Rainzo at ang kanilang bunsong lalaki na si Rayleigh Elton. Ang kanyang buhay bilang isang may bahay nakasentro sa paggabay sa kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral at paglaki, pati na rin sa pagsuporta sa mga negosyo ng kanyang asawa. Naninirahan sila sa isang pribadong komunidad kung saan pinahahalagahan nila ang kanilang privacy at bihira siyang makita sa mga malalaking showbiz gatherings, maliban na lamang kung ito ay may kinalaman sa mahalagang okasyon. Sa kabila ng yaman at komportableng buhay na ibinigay ng kanyang asawa, pinanatili ni Roxanne ang pagiging simple at mapagpakumbaba na makikita sa kanyang mga posts sa kanyang mga social media accounts kung saan ipinapakita niya ang kanyang mga simpleng gawain sa bahay. Bagamat pinili ang pribadong buhay, hindi tuloy ang kinalimutan ni Roxanne ang kanyang sining at nagkaroon siya ng ilang limitadong pagbabalik sa telebisyon kapag ang proyekto ay akma sa kanyang schedule bilang isang ina. Noong taong 2021, nagmarka ang kanyang pagganap sa hit na serye ni ABS-CBN na Huwag Kang Mangamba, kung saan ipinamalas niya ang kanyang mature na kakayahan sa pag-arte kasama ang mga mas batang henerasyon ng mga artista. Ito ang huling regular na teleserye na kanyang ginawa sa kanyang home network bago ang isang mas mahabang panahon ng pahinga. Ngayong taong 2026, ang pinakahuli at pinakamainit na balita tungkol kay Roxanne ay ang kanyang opisyal at engrandeng pagbabalik sa telebisyon matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Kasalukuyan siyang bahagi ng bagong serye sa telebisyon ng TV5 na pinamagatang Mommy Guard kung saan siya ay binigyan ng isang natatanging papel bilang pangunahing kontrabida. Ang proyektong ito ay nagdulot ng malaking pananabik sa kanyang mga lumang tagahanga dahil ito ang unang pagkakataon na makikita siya sa isang ganap na kakaibang karakter na malayo sa kanyang mga nakaraang mababait na papel. Bukod sa seryeng ito, gumawa rin siya ng ingay kamakailan lamang, partikular na noong 8 ng Agosto 2026 na mag-guest siya sa sikat na noontime show na Eat Bulaga sa segment na The Age is Right. Ang kanyang paglabas sa nasabing programa ay naging trending sa mga online platforms kung saan muling binalikan ng publiko ang kanyang makulay na kasaysayan sa showbiz at ipinagdiwang ang kanyang walang kupas na ganda sa edad na 40 taon. Sa labas ng kanyang mga bagong proyekto sa telebisyon ngayong 2026, ang personal na buhay ni Roxanne ay nananatiling maayos, balanse at nakasentro sa kanyang pananampalataya at pamilya. Aktibo siya sa kanyang opisyal na Instagram account kung saan madalas siyang nagbabahagi ng mga bersikulo mula sa Biblia at mga larawan ng kanilang mga aktibidad sa LIV Church, ang kanilang pinagsisimbahang komunidad. Ginamit din niya ang kanyang platform upang maging isang lifestyle at parenting influencer kung saan ibinabahagi niya ang mga tips sa pag-aalaga ng mga anak at pagpapanatili ng isang masayang tahanan. Nananatili siyang naninirahan sa Pilipinas kasama ang kanyang asawa at 3 anak at ang kanyang desisyon na pagsabay ng kanyang bagong serye sa TV5 at ang kanyang pamilya ay patunay ng kanyang mas matatag na posisyon bilang isang modernong ina at aktres. Bagamat pinili niyang iwanan ang tugatog ng kanyang karera para sa kanyang kasal kay Angelo Elton Yap at sa pagpapalaki ng kanilang 3 anak, ang kanyang kasalukuyang pagbabalik ngayong 2026 sa pamamagitan ng programang Mommy Guard at ang kanyang mga huling paglabas sa telebisyon ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa sining hindi kailanman nawala. Ang kanyang buhay nagbibigay ng inspirasyon na ang pansamantalang pag-alis sa industriya ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos, kundi isang paghahanda para sa isang mas makabuluhan at matatag na pagbabalik bilang isang ganap na asawa, ina at tinitingalang aktres ng bansa.